So una pala mga kababayan, no? So bago pala tayo mag-continue, so meron lang akong gustong gawa ng content dito. Okay. Para lang po malinaw. Kasi marami po na mislead dito, no? Ako, hindi sa pinagtatanggol ko yung NEDA, no? Kasi alam naman po natin na yung NEDA po, naglabas po sila ng isang pag-aaral na 64 pesos per day lang po sa isang tao is ito daw po yung threshold para masabi na hindi ka food poor. Okay. So, ano ba ibig sabihin nito mga kababayan, no? So, pag-usapan muna natin to bago tayo kay Bato de la Rosa. Okay. So, ito, para mas maganda, pakita ko na lang sa inyo. Okay. Teka lang, ha. Ito yan eh. Ito. Di ba? Yan. So, sabi dito sa GMA News, kasi actually matagal na nabalita ito. Yun nga lang po, naghihintay po ako ng vlogger na mag-explain po nito, wala po akong makita. So, kahit na medyo late na po tong topic na to, pag-usapan din po natin, para din po sa makakapanood po nito kung ano ba talaga ibig sabihin nito. Kasi ang problema kasi mga kababayan, no, ang problema kasi, ginawa nilang literal. Di ba? Ginawa po nilang literal. Unang sabi dito, no, NEDA chief, person spending 64 pesos below for 3 meals a day considered food poor. So, ibig sabihin nun, kapag ang isang tao daw po ay gumagastos ng 64 pesos pababa sa loob ng isang araw, so ibig sabihin daw po nun, hindi siya naghihirap sa pagkain. Okay. So ngayon, nakita ko po yung mga ibang mga TikToker, 'di ba? Nakita ko yung mga ibang video po ng sa Facebook na yung ginawa po nila mga kababayan, kumuha sila ng 21 pesos tapos bumili sila ng fishball. Bumili sila ng pagkain sa 21 pesos. Hindi po ganun yun. Hindi ganun na ibig sabihin nito. Ang problema din kasi mga kababayan, no, mali po kasi yung pagbalita. Okay? So, ito para mas magandang example, ito yung ginawa ni Kiko Pangilinan eh. Tinan nyo to Ito yung ganitong example yung nakita ko eh. Tinan ni si Kiko Pangilinan. Sige. 64 pesos a day. Aba, sabi ng NEDA. NEDA, ito ba yun? Yan. So, ang ginawa nila, hindi literal nila. Okay. So, ngayon, mga ka-streetwise, no, kung si Kiko Pangilinan lang babatikos nito, maintindihan natin, kasi nga po, dilawan yan. Pero hindi ko po talaga makuha, mga kababayan, yung mga DDS. Kasi no, kung babasahin po natin to dito, no, balita rin po ito sa GMA News, sabi dito, no, this amount has increased since 2021, where the food poor threshold was 55 pesos per person, and it is expected to increase in 67 pesos in 2025. Okay. So, ang sinasabi ko dito mga kababayan, bakit nung panahon ni Duterte hindi kayo nag-ingay? Kasi nung panahon ni Duterte mga ka-streetwise, no, 21 pesos is yung threshold. Mas mababa po yun. Di ba? Ngayon tumaas, 64 pesos. Oh. So, ang maganda example dito si Amy Marcos, no? Teka lang Pakita ko sa inyo, no? Amy Marcos NEDA. Teka lang. Amy Marcos NEDA. Hindi, para mga kababayan, no, gusto ko lang gawan ng content ito para maliwanagan po tayo kung ano ba ibig sabihin ng NEDA dito. Okay. So, yan. Okay. May ads pa, no? So, ngayon, ang sabi ni Amy Marcos dito, on what planet NEDA food poverty yardstick hit? Okay. Sabi ni Amy Marcos yan eh. So, saang planeta daw po ito? Yung 64 pesos na yan. So, dito natin makikita, natatanga-tanga talaga itong si Amy Marcos. Kasi nung panahon ni Duterte, 55 pesos, hindi ka nagreklamo. Tapos ngayon, 64 pesos naman, nagreklamo ka. Di ba? Ayun ang point natin dito. Tsaka sa mga DDS, mga kababayan. Di ba? At tsaka sa mga DDS. No 55 pesos, no kay Duterte, hindi ka nagreklamo. Tapos ngayon, 64 pesos, puro kayo reklamo. So ngayon, para ma-explain po natin mga kababayan kung ano ba ibig sabihin nito. Well, para sa akin, sa lifestyle ko po, mababa talaga itong 64 pesos. Sa lifestyle nyo rin po, kasi kayo may pambayad kayo ng internet, sa lifestyle nyo rin po, kulang talaga itong 64 pesos.
Pero mga kababayan, no, kung babasahin po natin yung pinakakumpletong report ng NEDA, ito yung sinasabi dito. Okay, pakita ko sa inyo Ito balita ito ng August 14. Okay. Kasi ito lang kahit na late na tong content na to, gusto ko lang siya gawan ng video para din po maliwanagan din po yung iba. Kasi tulad nga ng sinabi ko, wala po ako nakita na content na vlogger na to. Pero napakasimple lang po kasi ng ibig sabihin ng NEDA dito. So kukuha rin po tayo dito, no. So ang sabi dito, how government arrive at 64 a day threshold that keeps one from being food poor. So ibig sabihin nun, kapag ang isang Pilipino daw po ay gumagastos ng 64 pesos pataas, ibig sabihin nun, hindi siya food poor. So ibig sabihin nun, yung threshold, yung pinaka-boundary natin, pag 64 pesos ang ginastos mo sa loob ng isang araw, hindi masasabi na naghihirap ka sa pagkain. Okay? Kasi mga kababayan, may pag-aaral kasi dito. So ang sabi dito, the National Economic and Development Authority, NEDA, on Tuesday, revealed that to be considered food poor, the amount spent on food per person is in a typical family of 5 should not fall below 64 pesos. So ayun mga kababayan, ang linaw dito ng nakalagay dito. So ibig sabihin nun, kung ito po ay applicable sa isang pamilya na merong 5 miyembro. So ibig sabihin mga kababayan, ito pakita ko sa inyo, no? So multiply natin. 64 pesos times 5. Okay. So ibig sabihin nun mga kababayan, kung 64 pesos times 5, meron kang 320 pesos. So ang tanong dito mga kababayan, yung 320 pesos ba na yan, kaya bang magpakain ng 5 miyembro ng pamilya sa loob ng isang araw? Ganun yun eh. So ibig sabihin no, 64 times 5. Ganun na ibig sabihin nun. Oh. So 64 times 5, ang total nun 320 pesos. So ngayon, ibig sabihin niyan, bibili ka ng 1 kilong bigas sa loob ng isang araw, 55 pesos. Kasya ba 'yon? 5 tao, 1 kilong bigas, 55 pesos? 5 tao? O kaya 'yon, 'di ba? Nakuha niyo ba? Si Teacher Mark naintindihan eh. Yan buti pa si Teacher Mark naintindihan, taken out of context 'yan. Ang problema rin is that sumagot ang NEDA sa inquiry, kaya nagkaganda lecture. Di ba si Teacher Mark naintindihan? Masyado kasing in out of context ito eh. So ngayon, ang ginawa kasi ngayon ng mga ibang mga vlogger, kumuha sila ng 64 pesos, bumili ng fishball. Meron silang 21 pesos, kasi per million eh. Bumili sila ng kwek-kwek. It doesn't work that way mga kababayan. So ang ibig sabihin nito, 64 pesos sa isang tao, and then kung 5 kayo sa pamilya mo, yung 5 tao, i-multiply mo yan sa 64 pesos. So makukuha ngayon natin dito, 320 pesos per day ang pagkain ng 5 miyembro ng pamilya sa loob ng isang araw. So gets na. Ngayon, 320 pesos. Bibili kayo ng magkano 1 kilo ng bigas ngayon? 55. Minus 55. So meron kayong 265. So may 265 kayo. Tapos diyan sa 265 na yan, ang sinabi diyan ng NEDA, pwede kayong bumili ng munggo, ng gulay, ng sardinas, ng noodles, ng itlog. So ibig sabihin nun, nasa threshold. Ganun lang naman ka-basic yun. So ngayon kung 300, multiply natin 64 times 5, tapos multiply natin sa 30, 9,600 per month sa 5 pamilya. Di ba? Nagets niyo yung point? Nagets niyo yung point na pag-aaral ito? Well, depende sa akin. Kasi sabi ng misis ko, kasya daw yung sa wais na nanay. Hindi kasi sa akin mga kababayan, no, sa lifestyle ko, kulang talaga to. Kulang yan. Pero syempre, ang pinag-uusapan natin dito, threshold. Threshold. Ang ginawa kasi ng mga vlogger, tatanga-tanga din to mga vlogger na to eh. Ang ginawa ng mga vlogger, nagreklamo lang. Hindi naman pala inintindi yung pag-aaral ng NEDA. At medyo engot din po kasi yung NEDA sumagot. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, kasi andito na, may pinakita kong ebidensya dito eh. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito mga ka-streetwise,
Ngayon, ang lumalabas dito, magkano na? 9,600. Oh, sa 9,600 mga kababayan, sa tingin nyo ba, kasya ba yung 9,600 pambili lang ng pagkain ha? Pagkain, hindi kasama pamasahe. Hindi kasama pamasahe doon. Hindi rin kasama gasol, tama? Hindi kasama gasol. Hindi kasama gasol, pagkain lang talaga, pagkain lang. 9,600 sa loob ng isang buwan, magkakasya ba yan sa 5 miyembro ng pamilya? O kayo na sumagot dyan. Di ba? Hindi, makakabili pa yan ng isda at meat. Di ba? Ayan nga eh, di ba? Ayan ang point dito. So, actually medyo matagal na talaga ako naiinis dito sa content na to eh. Ang nakita ko kasi sa mga Facebook, nagreklamo lang sila, hindi naman nila inintindi kung ano yung pag-aaral ng NEDA. O ngayon, diyan sa nanonood sa atin ngayon, kayo na sumagot. Sa 9,600 pesos sa loob ng isang buwan, sa 5 miyembro ng pamilya, magkakasya ba sa loob ng isang buwan? O, sabayan mo na rin ng tanim, o, di ba? Di ba? O, ako, meron akong tanim dito na ano. Actually, wala. Dati may gulay ako doon sa kabila eh, pero wala na eh. Di ba? So, ang point dito mga kababayan, well, syempre, kapag sinabi mong threshold, tipid na tipid yun. Hindi ka na, hindi mo na kailangan kumain sa Jollibee, sa McDo, talagang tipid na tipid yun. Kasi nga threshold eh. Boundary nga ibig sabihin nun eh. Oh. So, kung anong pagkain dyan, kung anong ulam dyan, pagtiyagaan nyo. So, kapag tumaas ka sa 64 pesos pataas, so, ibig sabihin nun, medyo nakakangat ka sa buhay. Ayan, di ba? Kasya yan. Ang problema kasi yan, agree yan, depende sa lifestyle. Kung sa lifestyle po natin, malamang hindi kasya yan. Pero kung sa lifestyle po ng mga class D tsaka class C, posibleng kasya po yung 9,600 pesos per month. Kasya yan. Okay? Baka naman kinuha ng NEDA yan sa mga nasa bukid ng pamumuhay, hindi gumagamit ng mamahaling pagkain. Pero well, para sa akin, 9,600 na pagkain sa loob ng isang buwan, medyo kasya talaga yan. Kasya yan, kasya yan. Kung titipirin mo talaga. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, threshold. Threshold. Ibig sabihin nun, makakakain ka na ng maayos sa ganyang klaseng amount. Hindi ka nga lang makakapili na pagkain na gusto mo. At least makakakain ka. Oh. Ayan, at ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, pati mga senador, sinakyan ito. Hindi mo na kasi inintindi. Well, ako hindi na ako medyo duda rin ako sa pag-aaral, pero sa 9,600 per month sa 5 pamilya, sa tingin ko kasya 'yan. Basta pagkain lang. Pagkain lang. Hindi kasama diyan yung gas tsaka pamasahe. Hindi kasama diyan yung gasol, kasya 'yan para sa akin. O, di ba? So ayan na, at least naintindihan natin yung ibig kong sabihin diyan. So ayan, sa hindi pa nakakaintindi, no, sa bukid malaki kapag gumagastos ka na ng 300 a day. Oo nga, totoo 'yan. Kasi ako, laking bukid na ako ngayon, eh. Kapag nag-anihan kami ng palay, nagtatabi na kami ng bigas namin sa loob ng 3 buwan. So, problema na lang namin pagkain. 'Di ba? Magkano lang yung ano, 'di ba? Kung magkano lang yung isda, sa probinsya mura lang. Oh, kaya 'yun. So, ang pinag-uusapan natin dito, threshold. Depende yan sa lifestyle ninyo. Kung lifestyle ninyo, kumakain kayo ng Jollibee, kumakain kayo sa Aristocrat, kulang talaga yan. Pero kung magtitipid kayo, kasya yan. Naniniwala ako. Yun nga lang, tipid at tipid talaga yan. Kaya nga threshold ang tawag. Di ba? Kaya nga threshold. Oh. Kasi ito baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko lang yan. Ito, sinabi nga dito eh. Ulitin ko lang sa mga bagong dating The National Economic and Development Authority on Tuesday revealed that to be considered not food poor, the amount spent on food per person in a typical family of 5 should not fall below 64 pesos. So sa family ng 5, kung 5 kayong pamilya kayo, kung ikaw ay single ka kasi nga patay gutom ka, wala kang trabaho, kulang talaga yung 64 pesos kasi mag-isa ka lang. Mga bobo talaga 'tong mga 'to, no? Okay. So, sino pa ba dito? Yan, okay na yan, 'di ba? So, the amount
was arrived when you divide the monthly food threshold of 9.5 pa pala, no? 9,500 pesos for a family as of 2023 to be approximate number of days per month or 30 days. O, ayan na nga eh. So, 9.5 pala. Sa 9,500 pala nila, minultiply ito. So, yun, at least na-explain natin ng maayos. Di ba? Okay. So, yan na. So, dyan po sa team replay, no? So, pa-comment lang po sa baba kung kayo po ay naliwanagan dito sa issue natin. Ang point lang kasi natin dito, no? Nakita ko po kasi yung mga ibang content creator. Hindi naman sila political vlogger eh. Mga for entertainment vlogging sila. Ang ginawa nila, niliteral nila. Kumuha sila ng 21 pesos. Kasi 21 pesos eh. Kung 64 pesos, multiply mo sa tatlo, ang labas 21 pesos. 21 pesos or 22 pesos. So, ang ginawa nila, kumuha sila ng 22 pesos, pumunta ng palengke. Hindi ganun yon. Ano mabibili mo sa 21 pesos? Mga bobo talaga tong mga to. O sabi nga ng misis ko, kasyang-kasya yan, depende sa madiskarting nanay. Di ba? So yan, no? So okay na yan. At least naliwanagan na tayo. Okay.